Tila maging si Senator Bato de la Rosa nga ay naiipit na din matapos ng ilaglag ni alias Tutoy na di umano'y kasabwat o tuta daw ito ni Atong Ang at may nalalaman din umano ito sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon pa kay alias Tutoy, alam din daw ni Senator Bato kung ano ang nakakakilabot na ginawa ni Atong Ang sa mga missing sabongeros. Nagbigay na din ng pahayag ngayong araw ang kampo ni Senator Bato at pinabulaanan ang paratang ni Tutoy. Tila wala na nga daw sa katinoan ang pag-iisip ni alias Tutoy dahil kung sino-sino na daw ang dinadamay nito sa isyu ng mga nawawalang sabongero. Samantala narito naman ang video kung paano nang inig ang lahat sa salaysay ng mga naiwan ng biktima. Hindi namin alam kung anong nangyayari po dun sa mga tauhan. Sana po mabigyan po ito ng aral kasi isa pa po yon kaya po kami nandito. Hanggang umabot nga po kami dito, sir. At salamat naman po na paunlakan niyo po kami na maano dito. Ang gusto po sana namin is matigil na po yung ganitong senaryo eh. Siyempre, natatakot din po yung iba na magsalita pero madami pa pong nawawala. Marami pong takot magsalita. Meron po kaming minsan nakakausap na tauhan sa loob po ng sabungan. Yung tatay niya is sentensyador po yata. Pero takot na po sila. Ayaw nilang humarap, ayaw nilang magpamidya. Baka daw po sila ang balikan. Sana po, nagpapasalamat po ako kasi kahit papano po, sana magkaroon ng linaw na po yung nangyari sa amin. Yung sa mga taong nawawala po sa loob ng sabungan. Yun lang po, sir, at marami pong salamat. Sige, maraming salamat. Thank you. Thank you. But, Mr. Chairman, yes, yes, sir. hindi ko meron ako sagot na konti dun sa tanong niya kanina. Bakit gano'n? Yung mga taong nasa likod nito, sobrang lupit. Lalo pa mafia eh. Alam yung mga mafia, dinaya sila. Takutin, diba? Kakausapin. Ito, iba. Sobrang lupit nitong grupo na ito. Hindi pa pwede yan. I have one final question, Mr. Chairman. Go ahead, sir. Go ahead. Who is greatly affected? Kung merong dayaan o may chope, sino? Ano? Sino apektadong matindi rito? Para gumawa ng ganyan? Sino makakasagot? PAGCOR? PNP? Sinong makakasagot? Sinong masasaktan? Sinong apektado dito sa panyunyupi? Kung masagot ninyo yan ng maganda, then maganda ang lead natin. Kasi may establish natin ang motive. Kapag nasagot nyo yan, yung tanong na yan. Tinanong ko na kanina si Atty. Santos kung sila ba'y masasaktan. Sabi naman niya, is wala sila pakialam. Okay lang sa kanila dahil kumikita sila kahit na may panyunyupi. Hindi sila apektado. Pero, at the same time, gusto nila ma-maintain yung integrity ng kanilang operations. Ayaw rin lang na mayroong ganung panyunyupi. Sino ang katamaan nitong panyunyupi? I am sure, hindi yung betor, Mr. Senate President, sir. Kasi ang betor is online betting ito. Hindi nila alam kung sinong nanyunyupi. Sila pa ba maghanap ng paraan para kidnapin itong mga suspect sa panyunyupi? Natalo na nga sila, maghanap pa sila ng problema. Sobrang lupit na itong mga tao to sapagkat palagi mo may nanyonyope. Eh di mga nanyonyope ang kausapin nila o akutin nila or whatever. Kung ano man yung gusto nila. Hindi dadamay nila yung driver, dadamay nila yung naghatid, dadamay nila yung kapatid, sumama sa kapatid. Wala silang utak. Pati asawa, sir. Pati asawa na buntis ng 4 months old. Sinamang winala. Grabe ka, kuha nito. Grabe ka
heartless, fearless itong grupo na ito na gumawa ng krimen. Damay lahat na inosente, driver. I hope this reaches the attention of the President. Palagay ko, pagka si President Duterte kumilos dito, heads will roll. Yes, Mr. Senate President, sir. Meron pa rin isang 14 years old na nawawala. Ay, isipin mo, bata ito, 14 years old. Si Maison Ramos, nawawala. Kasama siya sa case number 4. Kasama siya sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na tao na nawawala sa W. Pitmaster, Santa Cruz. Grabe naman ang mga tao na ito. Wala nang patawad, pati bata. Kaya yung patayin yung bata? O kung nakikinig kayo, ngayon, kung sino man kayo, hindi ko malubos maisip bakit ganun ginagawa ninyo. Pati bata, patayin ninyo. Ilibing ninyo. Putang na kung mangyari yan sa anak ninyo. Hindi ba? Alam ko may mga anak rin dito, itong mga gumawa nito at yung mga nasa likuran ng gumagawa nito. May mga anak rin kayo. Pag ito'y mangyari sa inyo, I don't know kung anong feeling ninyo. Makikita kayo. Kagaya nung Godfather, nung mafia, nung namatay, yung nadisgrasya yung kanyang anak. Ganon rin yung feeling niya. Mahirap. Siguro, again, nagpapasalamat ako sa inyo, ha? Case number 2, victims, family victims of case number 2. Meron pa tayong 4 remaining cases. Tanungin ko lang muna si Gov Chairman Baham Mitra kung paano nila nire-regulate itong mga gaffers, itong mga handlers. Alam ko, kontrolado ito ng Gov. Can you enlighten us, Gov Chairman Abraham Mitra, sir? Thank you very, very much, Mr. Chairman and the honorable members of the committee and resource persons. Good afternoon. Your Honors, the Game Foul Commission used to handle everything about cockfighting in the past. And since 1992, it has been devolved to the local government unit. But its residual powers remains with the Games and Amusements Board, particularly yung sa international derbies and of course in licensing of gaffers because this is national ito, hindi lang po sa local. So when I got into GAB, I just found out that people just walk in and get their licenses to gaff, mananari. This is an honorable profession and of course sport, no? And kailangan po talaga na ma-train sila muna or ma-certify na sila ay mananari ng isang may lisensya na or isang trainers. Meron po tayong mga trainers sa GAB. Meron nga man nagrereklamo na bakit daw noon punta lang daw sila, bigyan na sila ng lisensya. Sabi ko, iba. Kailangan na merong magsa-certify na marunong ka talaga. Or kung wala man, you will undergo a training and a certification will be issued to you. And because of that, meron na pong mga lisensya na revoke kasi po yung iba nahuli nagtutupada, yung dun sa Tarlac po nahuli nung mismong mga kapwa licensees niya na wala pong talim yung tari, kaya sila mismo ang tumawag sa amin at i-revoke nga po yung lisensya. And hindi lang po yung mga gaffers ang merong lisensya at yung ibang gaffers ay natanggalan ng lisensya. Pati rin po yung mga sentensyador. Sila po yung mga referee, no? So para sa amin po, parang ngayon lang yata nagkaroon ng mga licenses yung ganyan ngayong panahon po ni President Duterte. And very strict po yan pagka merong reklamo, pinag-aaralan. At yung iba natatanggalan ng trabaho pagka Nawawala po kayo, Mr. Chairman. Yung... sorry. Yes, hello.
Nawawala po. Babalikan po namin kayo mamaya. Nakamute po, nakamute. Nakamute ka. Nakamute po. Sino nag-mute sa kanya? Tayo? Dito? Operator? Sa kanila? Okay, go. Hello? Marinig mo kami? Chairman? Can you hear us? Wala talaga. Yes, So- sir, I can hear you. I can hear you po. Ganito na lang, Mr. Chairman, we'd like to solicit your opinion, being the GAB chairman. If the Senate moves for the suspension of e-sabong operations, are you with us or you're not going to support us? Yeah, Mr. Chairman, nasa sa inyo po yan. Kayo po ang policy maker, kayo po ang nasusunod. At ang nagbibigay po ng lisensya dito ay ang PAG-4. Ang GAB po ay tumutulong lang po sa sa yung walang game fixing. Kami po ay tumutulong sa paraang ganyan. At kayo po ay ang parating nasusunod. Kayo po ang policy makers. Kami po implementers lang. Hiningi ko lang yung yung opinion mo. But anyway, ang PAG-4 naman ay nakikiisa sa amin sa panawagan ng Senado na i-suspend mo na itong operasyon ng isabong. And I hope you will forward your recommendation to the President, PAG-4. Kung talagang gusto ninyo, pakiusapan ng Presidente na i-suspend mo na. Yes, Mr. Chair, as manifested a while ago, we are okay po with suspending e-sabong. And we will secure approval from the Office of the President, Mr. Chair. Hindi naman siguro ito, kailangan pang dumiretso pa sa Pangulo, di ba? You have the power to suspend if you think kailangan i-suspend based on the resolution coming from the Senate, or you still have to consult the President. We will still have to consult Mr. President as an Okay. attached agency, Mr. Yes. Agree with you. Thank you, Mr. Chair. Thank you. So from here, we proceed to case number 3. Kuha muna tayo. Change crew. So habang nag-change ng crew dito, start ka na dyan, case number 3, si IDG. Update ninyo, update. Sir, to all the members of this honorable committee, sir, sirs and ma'am. To all the men and women of the different law enforcement agencies present, distinguished guests may hapon sa atong tanan, sir and ma'am. For case number 3, So please introduce yourself before you make your briefing. I am Police Lieutenant Colonel Benedict Soriano Poblete, the Provincial Chief of Batangas PFU, CIDG, sir. Okay, go ahead. Sir, let me narrate to you the history on how we started with the investigation. First, sir, our national headquarters through the CIDG director issued a memo for us to conduct impartial investigation regarding the matter. And likewise, with the verbal instruction coming from my regional chief, Sir Delmas, I, as the provincial chief of PFU Batangas, upon hearing that there was a recorded talk message to Lipa City Police Station, instructed my investigators to proceed to Lipa City Police Station to check whether or not indeed there was a reported case na kasi sir, yung Hagonoy Municipal Police Station, sir, ay tinawagan po yung Lipa, asking Lipa Police Station kung meron silang arrested na 6 na tao, sir, allegedly involved sa tupada or illegal cockfighting. Ang mga taong ito, sir, ay sila Alexander Quijano, Edgar Malaca, Ricardo Sakdalan, Jeffrey Dipano and brother Nomer Dipano, and the girlfriend of Nomer Dipano, si Jonalyn Labugin. So,
together of course with the help of the S2 of Batangas Provincial Police Office, we conducted our separate investigation. And in the course of our investigation, we were able to collect different sworn statements from witnesses, also with the help of the COP of Hagonoy Municipal Station and Kalumpit Municipal Police Station, who first provided us the sworn statements. And while we were digging on the investigations to know if indeed this is a case of game fixing, luckily sir, medyo nagkaroon tayo sir ng konting connect to connect all the lines, dotted lines na hindi pa namin nalalaman, natutumbok nung una. During our investigation, sir, according to the sworn statement issued by, actually it is not a sworn statement. If Ma'am Shane Depano Umali was here, wala po siya, si Ma'am Shane Depano. Okay. Ma'am, for the information of everybody, Ma'am Shane Umali Depano is the legal wife of the missing Nomer Depano. Siya po yung legal wife po. Nagkahiwalay lang po sila. Kasi naging girlfriend na po ngayon ni Nomer Depano, yung nawawala po na babae sa Cavinti, Laguna, si Ma'am Jonelyn Labugin. Kumbaga parang medyo hiwalay na po sila sir nung legal wife niya. When my investigator called Shane Depano Umali, Ma'am Shane Umali, he forwarded us on her FB account, sent through Messenger, yung Matira Matibay 12-Stag Derby entry. And in that certain entry, doon po namin nakita, sir, na ang ginamit po ng grupo na ito na entry ay yung Caveman Extreme, which is being financed and owned by a certain Kevin Di Mayuga. This Kevin Di Mayuga is a resident of Santo Tomas, Batangas. So medyo malapit lang po sa amin. So napuntahan po ng mga investigators natin ito. Unfortunately, during the visit, Kevin Di Mayuga is no longer there in the area. Hindi na po siya natatagpuan. And upon a communication with the handler nung farm nila, yung farm po nila is Windjammer Game Farm, which is owned by Joselito Di Mayuga, the father, and now with Kevin Di Mayuga. Ang sabi po ng handler dun is, matagal na po namin hindi nakikita si Kevin Di Mayuga. Okay. From there, sir, nalaman din po namin na mayroon pang ibang tao pala na nagbuo dun sa grupo. From Hagonoy and Kalumpit. Kasi sir, kung titignan po ninyo, dun sa screen po sana sir, kung mapakita po sana natin dito sir. Pakita mo, kung meron kang material. Si Alexander Quijano sir, and this Barangay Kagawad Edgar Malacca, and Marvin Villanueva are all from Hagonoy, Bulacan. Tatlo po sila. And Ricardo Sakdalan, Sakdalan. And this Sir Ricardo Sakdalan is who is known to be from Quezon, according to the affidavit of the son, Shane. Kung mapapansin po ninyo, according to, kung nandito lang po sana si Ma'am Faye Malacca, the sister of Sir Edgar Malacca, on his sworn statement, kayo po ma'am? Ederlyn. Kung nandito lang, kayo po si Ma'am Ederlyn, according to the statement of Ma'am Ederlyn, Sir Malacca, it was Marvin Villanueva de la Cruz, alias Pac, who called Barangay Kagawad Edgar Tamano Malacca. Kasi gaffer niya itong si Malacca, sir. Tinawagan po ni Barangay Kagawad Pac, alias Pac, si Edgar Malacca na kaibigan po niya na i-ready nyo na lahat ang mga gamit.
Ibig sabihin, sir, i-ready mo lahat yung mga gamit kasi meron po silang lakad. So with that sworn statement, sir, ni-ready, sir, ni Sir Edgar Malacca po yung mga gamit, and at the same time, sir, nandun sa affidavit na 2 months pa lang po silang magkasama, pero sa 2 months na pagsasama kasi nila, sir, maraming naipanalo na laro itong si Sir Edgar Malacca. Kaya nandun sir yung trust ni Marvin Villanueva sa kanya, alias Pac. Ricardo Sacdalan, sir, is also the kumpare of Marvin Villanueva according to the affidavit of Gerald Sacdalan, ang anak po ni Ricardo Sacdalan. And this Gerald Sacdalan, sir, yung nag-execute ng affidavit, is the inaanak of Marvin Villanueva Sacdalan alias Pac. Nasa affidavit po ng anak nila, ni Gerald Sacdalan, anak po ni Ricardo Sacdalan, na it was Gerald, together with his sister, ay ang naghatid mismo sa tatay nila sa bahay ni Marvin Villanueva de la Cruz on January 6 at exactly 9 p.m. if I'm not mistaken. 9 p.m. po ng gabi. After a simple conversation, nagpaalam na po yung mga anak at nauwi po sila. Ngayon, sir, going naman po sa affidavit po ni Ma'am Fe Depano. Tama po ba? Ni Ma'am Fe Depano. On the part naman po ni Nomer Depano at saka ni Jeffrey Depano, yung anak po ninyo, ma'am. January 5 po sila umalis. January 5 po sila umalis, like 5:30 in the afternoon. Umalis po sila ng Bulacan. And Mr. Nomer Depano rented a white van with plate number NDB 1338. 1338 to a certain Melanie Santo Domingo with cellphone number 0917-5203-295. At first, we were able to talk with Ma'am Melanie Santo Domingo and he confirmed. But then in the other conversation po, hindi na po siya masyadong ganun interesado makipag-usap sa amin, sir. So medyo napuputol na po yung conversation. Hindi na po siya sumasagot na ganun kasi we all know the feelings siguro, sir, na takot lang din talaga siya. One of our persons of interest, sir, is this person, sir, Marvin Villanueva de la Cruz alias Pac, or yung si Barangay Kagawad Pac of Barangay Sebastian Hagonoy, Bulacan. Accordingly, dun sa affidavit nga po ni Ma'am Sacdalan, he would organize the group kapag may laban. Siya po yung magtatawag ng mga tao niya, si gaffer niya, i-ready yung mga gamit, and even provided financial and statistical, logistical support doon sa mga tao niya. Nasaan na ito siya ngayon? Unfortunately, sir, immediately after, sir, po na nawala po yung mga biktima natin, sir, ito po si Barangay Kagawad Pac ay hindi na rin po matagpuan. Nagtatago na rin po, sir. Nagtatago? Yes, sir. Paano mo na-conclude na nagtatago? Yes, sir. I do believe, sir, the Chief of Police of Hagonoy, Bulacan, and can also confirm with my statement, sir, kasi continuous po yung communication namin with the investigators of Hagonoy and Kalumpit. The members of the family are there. Pero, sir, itong si Barangay Kagawad, hindi na pumapasok, sir, ng opisina, hindi na nagpapakita, sir, for a long time, which is maybe... So, hindi niyo napuntahan? Hindi niyo napuntahan yung pamilya? Pamilya ni Kagawad Pac? Hindi niyo nakausap? Hindi namin nakausap, sir. We talked to the investigators of Hagonoy who is... Puntahan niyo talaga yun. Yes, sir. Yes, sir. We will do that, sir. On our update, sir, we will include that in our update, sir. Now, sir, before, we cannot really directly draw the line between Marvin and Kevin Di Mayuga, sir. Kasi kung titignan mo, sir, wala talaga kaming connection kung paano sila nagkakilala. And fortunately, sir, kagabi, we took for granted the sworn statement issued by Mr. Jose Luito Di Mayuga. Kasi, sir, nung una, ang akala namin, yung in-issue, sir, yung ibinigay. Because we invited, sir, we sent a letter, a request, for the father of Kevin Di Mayuga, Mr. Jose Luito Di Mayuga, to please proceed to our office and shed light to what he knows about the story. At first, sir,
for us, it was just an alibi na parang sinasabi ni Papa niya doon sa affidavit, a sworn statement na binigay sa amin is na actually, it is not my son. My son is not included in any illegal wrongdoings, but a certain Jacob, who is a seaman, is the one who always connect with my son para magamit niya yung pangalan namin, yung Caveman Extreme. Hindi mo tinanong, bakit nagtatago siya kung hindi siya gumagawa ng kalokohan? Si Kevin Di Mayuga. Yes, sir. Ang sabi ng tatay niya, sir, is for safety reasons, sir. Hindi na nila alam kung nasan po yung anak nila. And according sa affidavit, sir, hindi niya talaga inamin din, sir, kung nasan po ang anak niya. But let me continue, sir. Go ahead. Okay. So, at first, sir, we took for granted the sworn statement of Sir Joselito Di Mayuga, kasi ang akala namin, sir, is parang nililihis niya lang yung kwento. Pero, sir, nung nabasa namin, sir, yung sworn statement, sir, ni Ma'am Ederlyn Malaca, Bernardo, nakalagay po dun, sir, na si alias Pac Marvin Villanueva de la Cruz ay may kapatid, sir, working abroad. Yun yung pagkasabi niyo, ma'am, eh. May kapatid, sir, working abroad na may pera na nag-finance sa grupo ni Marvin Villanueva. Now, sir, it just so happen na yung kapatid pala na iyon, sir, ay posibleng itong si alias Jacob na seaman. Kaya nagkaroon ngayon ng linya na ganyan, sir, na it was alias Jacob na seaman whose real name is Ramon Villanueva de la Cruz ang nag-connect sa dalawang tao na iyan para magkakilala. And since this person, sir, alias seaman Jacob Ramon Villanueva de la Cruz is an overseas worker, wala po sa atin yan. Wala po kaming information about him, sir, as to his whereabouts. But we were so sure that Kevin Di Mayuga is no longer in Santo Tomas, Batangas, together with Marvin Villanueva in Hagonoy, Bulacan. But noted po, sir, yung instruction nyo that we would try to visit personally, sir, ulit yung family, sir, ni Marvin Villanueva po, de la Cruz in Hagonoy, Bulacan. So that would be for the updates of the case, sir. Now, sir, we also exerted some effort to proceed to Cavite, Laguna to get the sworn statement of Ma'am, to get the sworn statement of the auntie of Jonalyn Labugin. Jonalyn Labugin, si Ma'am Fe Flores. Ang sinasabi niya dun, sir, kasi is sinundo talaga siya ni Nomer noong January 6 at 9 p.m. January 6 at 9 p.m. on board a white van. Yun lang po ang sinasabi niya. And kung baka tatanungin niyo, sir, kung paano napunta po kung paano po napunta si Lipa po yung investigation natin on the third case is when the NDB 1338 van was found abandoned in Kalumpit, Bulacan last January 9 of 2022. The SOCO were able, or the police officers who were present there, were able to found 3 evidences present in that specific van. Those evidences are ID entry pass na may nakalagay po, sir, na AA Cobra Game Farm. Yun po yung una natin. 2 pieces computer bet receipts from Royal Octadome. Sa Lipa po ito, Tangub. And then, isang control tag indicating GAV 165D driver. Those were the 3 pertinent documents found inside the abandoned van that pushed our investigation to continue digging more evidence in Royal Octadome located in Lipa, Tangub, Lipa City, Barangay Tangub. Yes, sir. Alam, napansin mo ba na parang mayroong pattern except doon sa van na hindi na may balik, lahat ng sasakyan ay binabalik doon sa origin. Yung taga Tanay Rizal, binalik yung FX.
itong taga Kalumpit, Bulacan, binalik sa Kalumpit, Bulacan yung kanilang sasakyan. Parang, Yes, sir. Actually, sir, I have a conversation with Sir Ochavo, the Provincial Director of Bulacan, a while ago, and that was one of the topic na, yun nga, sir. This is one way to mislead the investigation, sir. Yun nga din yung idea ni Sir Ochavo, sir, na this is one way to mislead the investigation na ibabalik. tama ka. Gusto nilang palabasin ng mga kidnapper na nakauwi itong mga biktima na ito. Kaya dinideliver nila yung sasakyan doon. In fact, sasakyan na lang ang dinideliver nila. Yung mga tao, wala na. Yes, sir. So, that's how they mislead the investigation. And, Latent prints daw. Ano ba ginawa ng suko? Mga latent prints din sa sasakyan. I Wala. have any record pertaining to latent prints, sir, na Importante yun. sakyan. Importante yun. Kasi kahit lang yung sa Manubila na lang, Manibela, Forensic. dapat may suko. Sino bang chief of police ng Kalumpit? Hindi kayo tumawag ng suko? PD ng Bulacan. Hindi ba kayo tumawag ng suko? Wala pa rin. Ganun pa rin yung style niyo pag-imbestiga na bara-bara pa rin. Wala pa rin suko eh. Meron na tayong suko everywhere. Hindi niyo magagamit. But anyway, okay ka na sa presentation mo? Okay, para... Meron pa kaming isang update, sir, but Sige. I can, hindi pa masyadong luto, sir. I can open up this on the next meeting. Pero if you want, we could invite this person, sir, kasi vital din siya. Sige. Okay na. Okay na, sir. For the... Yes, sir. Okay na po, sir. Okay. For the meantime, sir. Attorney Santos, yung lipa, sa inyo pa rin, di ba? Yes, Mr. Chairman. Lipa na rin na, inyo pa rin. Yes, Mr. Chairman. We hold events there. Sige, thank you, Attorney Santos. So from here, we proceed to the family of the victims, the sister of Edgar Malaka. Ma'am, please. Lapit kunti sa microphone. Kung pwede mo tanggalin siguro. Kapatid ko ako ni Edgar Malaka. Nung gabi pong umalis siya, January 6 po, tinaanan po siya. Bago po mangyari yun, tinawagan po muna siya ni Kagawad. Sinigurado po niyang ang aking kapatid ay pupunta po ng Batangas. Ang kapatid ko po, wala na po sanang balak na umalis dahil sa maghapon po na yon ay umaalis, marami po siyang inayos na kaso sa barangay at pagkatapos po sa barangay namin ay sa munisipyo naman po siya nagpunta. Dapat po hindi na po siya aalis, kaya lang po tinawagan po siya na sinigurado po niya na pupunta ang kapatid ko dahil wala daw pong ibang mananari nung kanilang isasabong na manok. Ano yung katungkulan niya sa barangay? Kagawad po. Kagawad. Tuloy po. Yun nga po, January 7 po, ng hapon, ang sabi po sa akin nung kasamahan po niya sa munisipyo, na kaibigan po niya, kasi ang kapatid ko po, hindi po siya mag-text, puro tawag po siya. Ang sabi po, tinanong po niya ang kasamahan niya kung tuloy daw po yung kanilang appointment sa aming mayor. Ang sabi naman po nung kausap niya ay tuloy na tuloy daw po. January 11. Kaya ang sabi po ng kapatid ko, uuwi ako pagkatapos ng laban namin ng linggo. Yun po ang sabi niya. Pagkatapos po nun, wala na po, hindi na po namin nakitang nako-online, wala na po, hindi na po namin matawagan. Hindi na po siya nag-o-online nun. Ay ang sabi ko po dun sa anak, bakit si papa mo hindi nag-o-online? Ang sabi po nung anak niya, baka tita, nalobat. Hindi ko na po masyadong hanggang dumating na po yung araw ng linggo, ang sabi ko po ulit, bakit hanggang ngayon hindi nag-o-online si papa mo? Ang sagot po ulit nung anak niya, baka daw po nasira yung cellphone. Hindi po ako mapakali, hanggang sa hapon po, may tumawag po sa amin na natagpuan daw po yung van na sinakyan ng magkapatid na Depano.
Pero yung sinakyan po ng kapatid ko hanggang ngayon po, hindi pa po nakikita. Anong sasakyan yun? Commuter po, yung kay Kagawad pa po yun. Kasi doon po, Ano ibig mo sabihin? Dalawang sasakyan sila? Opo. Pumuntang Lipa? opo, January 5 po, iba po ang sinakyan nila, Nomer Dipano. January 6 po, iba din po ang sinakyan ng kapatid ko. Si Alexander Quijano po, at saka si Ricardo Sakdalan, at saka po si Kuya Edgar, sila po ang magkakasama nung gabi po na yun. Tapos po, doon pong naano kami na natagpuan nga daw po yung sasakyan doon sa Kalumpit, pinuntahan po namin. Kaya lang po yung isinend po sa amin na plate number nung van hindi po malinaw. Kaya nakarating po kami hanggang Pulilan po. Pero wala po kaming nakita. Hanggang sa natagpuan po namin, meron abandonadong van po doon sa may Kalumpit na malakas po yung kutob ko na yun po yung sinasabi nila. Hanggang sa umabot po ng gabi, nagkita-kita po kami nila sa munisipyo po ng Hagonoy. Doon ko po nalaman na yun na nga po yung sasakyan na nakita po namin sa Kalumpit. Yun po. Tapos, kasi po nung gabi po na yun, nung malis po sila Kuya Edgar, ang sabi ko po, meron ba kayong service? May sasakyan ba kayo? Ang sabi po niya, meron nga daw po susundo sa kanila. At yun nga daw po ay dun sa kay Kagawad. Yun po yung sabi niya sa akin nung gabi na yun. Kaya nun pong January 7 po ng hapon, nga po nung nakausap niya yung kasamahan niya sa munisipyo, inano po niya sa amin ay inano po niya na talaga pong nandoon po sila sa Batangas at ang sabi po niya, malas nga daw po at talo po yung manok na inilaban nila. Pero kinabukasan po ay maglalaban daw po sila ulit. Pero hindi na po sila yung hindi na po, wala na pong contact sa kanila. Wala po noon, wala na. Lamang po. Maraming salamat, ha? Salamat, Mrs. Next is the mother of... sige po, ma'am. Please, magpakilala ka muna, ma'am, bago tayo... Yes po. Pakilapit po, ma'am, sa microphone. Lapit mo sa microphone para... Yan. Ako po, si Dipano. Nanay ni Nomer Dipano at ni Jeffrey Dipano. Sila po, mga anak ko magkapatid sila. Bali, anong trabaho nila, ma'am? Si Nomer po, handler siya na ng bali, Handler. opo, Yung isa, ng mga manok din Oh. ni Pak. tanok ni Pax. Opo. Yung isa na... Yung isa po, yung anak kong si Jeffrey, bali, inanyayahan lang ng kuya niya dahil kulang daw sila sa tao. Sumama lang. Opo. Sa totoo lang po, si Jeffrey hindi marunong magsabong. Dahil nga lang kuya niya nagyaya, pinagbigyan niya. Dahil may trabaho naman yung Jeffrey sa amin. Hindi naman sila talagang may trabaho yung Jeffrey ko kahit kunti lang ang kinikita, masaya na siya doon. Iyon nga po. Nung umalis nga sila, itong Jeffrey hindi ko alam na sinama ng kuya. Kaya nung nalaman ko na sinama tapos hindi naman si Nomer nagpaalam sa akin na mama kasama ko si Toto, si Jeff. Hindi po. Nung nagatid lang ako ng gamot na para sa manugan ko, dun ko parang nalaman na sinama niya si Toto. Kinabukasan nun, yun ang balita. Pumunta na si Shane sa amin, Umali, yung asawa ng anak kong tunay. Si Shane Umali. Na yung cellphone ni Toto, ni Jeffrey, nakita sa Kalumpit. Doon na kami nagtaka. Bakit nasa Kalumpit? Sinong nakakita? May nakakita lang po kasi tinawagan ni Shane yung mga cellphone nila, hindi nga sila po makontak. Okay. Tapos? Tapos,
tinawagan nila yung cellphone ni Toto na kontak. Okay. May nakapulot daw doon sa Kalumpit. Tapos saan na yan ang cellphone? Ngayon ang cellphone nasa ano na ng Si IDG? opo. Nasa inyo na ang cellphone nito? Na-recover? Saka basta kinuha ng nag-imbestiga. Sino nag-imbestiga? Anak, alika nga dito, hindi ko kasi magan. Apo. Na-turn over sa inyo, si IDG, ang cellphone na na-recover? PNP ata ang kumuha. Local police. Local police. Ang sa Krami po. Nasa Krami na. Opo. May Yan ang asawa ni Jeffrey. asawa ni Jeffrey. Opo. May dalawa silang anak. Ay, 3. Sir Chair, yung cellphone daw sir na sabi ng PD ng Bulacan sir pinadala sa ACG through RACO Region 3. Salamat. Yan po. Kaya doon kami kinabahan po. Bakit andoon yung ano? Kinabukasan, kumilos nung dalawa kong manugang, si Shane at saka si Arian, nakunin nila yung cellphone ni Toto sa barangay ng Kalumpit. Doon na pagbalik nila mga bandang 2:00 ng hapon, naispatan nila nga yung sinasakyan ng mga anak ko, yung inarkila ng anak ko na van, doon sa may Kalumpit, din sa tabi ng daan, sa tabi ng kalsada. Kaya, nung makumpirma namin na nga, yun yung van, agad-agad kami nagsipuntahan kami doon. Andun yung mga gamit nila, kumpleto ang gamit ng mga anak ko, pati yung mga kasamahan niya. Kumpleto po. Pero sila lang ang wala. Napakasakit po. Hindi mo malaman kung ano nangyari sa kanila. Hanggang ngayon po, wala kaming lead kung ano ang mangyayari. Sige po ma'am, we will hope na after this hearing, meron tayong makikita magandang development. Maraming nakikinig ngayon. Sigurado ko yung ibang suspects doon Sana, ay sino man humahawak sa kanila. Bigyan naman nila ng chance. Kasi yung iba doon tulad ni Toto, ni Jeffrey, walang alam yun sa sabong. Sinama lang ng kapatid. Yung anak kong pananay, ang may tagadala siya tagakuha siya sa farm. Siya doon sa entry na yun. Ewan ko kung mga anong entry na yun. Wala akong alam. sige po ma'am, at sana kakaroon na magandang development. Meron ka pa sasabihin? Wala na po. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Si sister ni Edgar Malaka, anong trabaho ni Edgar? Kagawad at the same time, paano siya na-involve doon sa grupo na yun na umalis? Magsusugal lang o gaffer siya or giver siya or handler? Kaya lang po siya nakilala ni Pac kasi po nung time po na naglaban po sila ng San Fernando, wala po silang mananari. Siya po yung nabunot nila. Mula po noon, kinuha na po nilang mananari yung kapatid ko. Okay, so mananarin siya. Thank you. Maraming salamat. So, ma'am, thank you ha. Maraming salamat. Patuloy na tayo magdadasal na sana buhay pa at makikita natin sila muli. Thank you ha. So from here, we will proceed to case number 4. Case number 4. While wala atang dumating na pamilya ng mga victims ng case number 4, diretso na tayo sa PNP, yung inyong update sa investigation. Sandali, but before you proceed, tanungin ko lang muna ang NBI. Saan yung NBI natin dito? Meron ba kayong ginagawang investigation din? Mr. Chair, good afternoon, sir. We received an instruction, a department order from the Secretary of Justice last February 17, and an order was issued by our director dated February 21
ordering us to immediately begin investigation on these cases. The NCR, and our criminal intelligence group and my region 4A is coordinating with each other for this investigation, sir, and also together with our counterparts. Sir Chair. Yeah, thank you. Thank you for that. I suggest na magtutulungan kayo. Tulungan natin ito. Tulungan kayo with the PNP para mabilis yung takbo ng investigation. And I hope during the next hearing, meron kayong update na rin na maibigay dito sa committee natin. Okay? Yes, Mr. Chair. Thank you. Salamat, salamat. Proceed sa IDG with case number 4. Sir, good afternoon. I'm Police Lieutenant Colonel Victor M. Sobrepeña, the Provincial Officer of CIDG Laguna. The case officer of case number 4, sir. Just a background, sir. For the case number 4 is the alleged disappearance of 5 male persons from Catanawan, Quezon on December 29, 2021, namely John Paul Ramos E. De Luna, male 18 years old, single, helper, handler, native and resident of Sitio, Banoyo, Barangay Bolo, Catanawan, Quezon. Nazareno Biscante E. Sandigan, male 40 years old, married, cock handler, gaffer, driver, resident of 178 San Lorenzo Street, San Vicente Village, Malabon City, and Sitio, Banayo, Barangay Bolo, Catanawan, Quezon. Ricky Boy Ignacio, male 22 years old, single, helper, handler, native of Palid 1, Leyte, and resident of Sitio, Banoyo, Barangay Bolo, Catanawan, Quezon. Ariel Tipaso E. Basas, male 30 years old, married, helper, handler, native of Barangay Tugas, Daram, Western Samar, and resident of Sitio, Banoyo, Barangay Bolo, Catanawan, Quezon. And Mison Ramos E. Esplana, male 14 years old, single, helper, handler, native and resident of Sitio, Banoyo, Barangay Bolo, Catanawan, Quezon. The 5 left Quezon Province on December 28, 2021 on a Hyundai H100 color white bearing with plate number NFW 9474 and proceeded to a cockpit in Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna, and joined an 8-cock derby from December 28 to 30, 2021. The said cockpit arena in Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna, and was issued with a business permit by Santa Cruz LGU under registration name United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines Incorporated. Since December 29, 2021, the 5 cockfight aficionados went missing and their relatives have lost contact on them until this moment. On January 2, 2022, report is Arnolfo Macapas E. Hangkan, co-worker of missing persons, 42 years old, married, high school level driver, native of Labasan, Zamboanga del Sur, in Francisca D. Luna Ramos, mother of John Paul Ramos, missing person, 50 years old, married, elementary graduate, native and both resident of Sitio, Banoyo, Barangay Bolo, Catanawan, Quezon, personally appeared at Catanawan MPS and informed that said missing persons were nowhere to be found. So nag-report sila, sir, yung mga relatives sa Catanawan MPS. Pieces of evidence gathered on February 14, 2022, South District Highway Patrol Team and Taguig City Police Station Investigation Section recovered a Hyundai H100 with plate number NFW 9474, which was abandoned at Purok 15, Barangay South Danghari, Taguig City, and later identified as the vehicle owned by Jerry Gumapak Gorgel Jr. with address at 614 Penarobia, Binondo, Manila, NCR, the financier of the alleged missing persons from Catanawan, Quezon. On February 15, Nasaan na ito? Nasaan na ito si Cordiel? Update, sir, ng may assistant case officer, sir, ng PO Quezon. Makikipag-coordinate na daw siya, sir. Actually, sir, before dito, sir, siya yung naging persons of interest natin. But today, he contacted our assistant case officer na he will now help with the investigation, sir. Okay, bilisan ninyo. Baka mawala na naman yan. Yes, sir. Mawala yan. Wala na naman kayong maimbestigahan. Yes, sir. Continue.
On February 15, 2022, investigators coordinated with Land Transportation Office, Lucena City, to verify the Hyundai H100 with the plate number NFW 9474, and it was confirmed that it was owned by the financier, Jerry Gumapak, sir. On February 15, 2022, Quezon PFU coordinated with South District Highway Patrol Team and Taguig City Police Station Investigation Section and obtained spot report and photos of the recovered vehicle with plate number NFW 97 or 9474, which was abandoned in Taguig City. Sir, for our action taken, sir, para makakuha kami ng information, kasi nung same with the problems that we encountered in our investigation, sir, sa Cockpit Arena. So we requested a subpoena, sir, sa SEC on the status of registration in names of incorporators, board of directors, officers, and an article of incorporator of United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines. Then we also send subpoena, sir, to Tecom and Testificandum kay Nancy I. De Leon. Ito ulit, sir, yung during that incident, siya yung manager or owner ng Absolute Force Security Administration Incorporated. So siya yung may hawak ng mga security guard doon, sir. And we are looking for the logbook, sir. Logbook and the list of security guards who are on duty that time. Kasi malamang baka same scenario din yung ginawa sila sa pagkuha nila, sir. Then for Diane Erica C. Jugno, sir, yung sa Acting Assistant Vice President, Isabong Licensing. Ang kailangan naman namin dito, sir, yung recorded games, game fight during the periods na na-cover, sir. Actually, sir, sa Santa Cruz kasi, sir, 4. Sinama ko na rin, sir, isang request na lang. April 28 to 29, May 11 to 12, 2021, December 28 to 29, kasi hindi rin sure, sir, kung 28 or 29 nawala. Para makita natin, sir, kung naglalaban pa ba yung manok nila, sir. Then, in January 13, yung next na ipipresent ko, sir. Then, for the head of another, sir, is yung participants ng online sabong kung sinong nakalaban nila, sir. Para makita rin natin, sir, kung sino yung kalaban ng manok na during the cockfight, sir. And for the head ng United Association of Cockpit Owners, ang kailangan namin, sir, yung list of employees present during that day para makuha na namin, sir, ng statement kung meron silang, kung anong na-observe nila that time. Then list of all employees ng United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines Incorporated. Nahirapan kasi kami, sir. Yung mga binabanggit mo na mga kailangan mo, Yes, sir. Opo, sir. Napirmahan na rin po ng director namin, sir. Director sa EDG. Yes, sir. Napadala na. Yes, sir. This day, sir. We are just waiting for the result, sir. Our schedule, sir, is February 28, sir, na mag-appear sila o mas-submit yung mga documents. Hopefully, sir, doon kami maka-start, sir, ng pagpatawag, sir, subpoena sa mga involved. Gamitin yung subpoena powers ng inyong director sa EDG. Kung wala siya, pwede naman si PNP mag-issue ng subpoena. Yes, sir. Sige, thank you. That's all for the update of the case number 4, sir. So, ganun pa rin. Wala kayong person of interest. Isa lang. Yes, sir, yung isa sana, sir, pero nag-kumontak naman, sir, sa assistant case officer na tutulong siya, sir, sa investigation. Kasi alam niya yung nangyari, sir. Kailan nangyari ito? Itong kaso na ito? December 28, sir. 29, sir. 29, Yes, sir. 20, 21, sir. Ang kuan pa, video Yes, sir. estimate pa, hindi pa ito masyadong cold case. Hot case pa ito. Yes, sir. I-follow up niyo. Thank you. So you proceed with case number 5 kasi itong mga family members ito for case number 5 ito. Yes, sir. For the case number 5, sir, same pa rin yung problems namin, sir, pero I'll just give you a background, sir, ng case number 5, sir. Yeah. Sir. Ilan bang biktima nito? 6, sir. 1, 2,
Ma? 6, sir. Kasama si Buboy, sir, na naidagdag, sir. Saan dito si Buboy? Ha? Ay, body, sir, body, sir. Ah, so 6 na naman. Yes, sir. Right. Sir, for the case number 5, the alleged disappearance of 6 male persons from Tanay, Rizal on May 11, 2021, namely Glenn Arzen Germar, Kiel Daniel A. Bohol alias Moymoy, Mark Joseph Ignacio alias Bornok, Romando Llano, Nerio Anticristo and alias Nerio, and body all residents, searchers from Santa Maria, Bulacan, sir. Wala, sir, lahat. They were boarded on Starex van, color white, bearing with plate number PQC 310 and allegedly abducted on May 11, 2021 at Santa Cruz, Laguna, Cockpit Arena and were reported missing by their relatives. Sir, we already collected the pieces of evidence and these are the results, sir. That on May 10, 2021 at about 3 a.m., Nerio Anticristo, ito yung group 1, sir, na tinatawag kung sa ako ang pag-ibaba yung link, sir. Sir, group 1, Nerio Anticristo, alias Nerio, Kevin Morris, Jordan Morris, Paul Pascual, alias Ricky, Don Calistinin, and Jeffrey V. Santiago. Sir, ito yung first group na pumunta. And boarded with the Starex white van with plate number PNQ 182 with their 8 fighting cocks, sir. That on May 11, 2021 at about 11 a.m., the second group, Jericho Ignacio, Gerald Ignacio, Glenn Germar, Mark Joseph Ignacio, alias Bornok, Kiel Daniel Bohol, alias Moymoy, Ronald Llano, alias Buddy, and Lowell Oropesa from Santa Maria, Bulacan, went to Santa Cruz, Laguna to also participate for a cockfighting event, 3-cock derby on board Starex van with plate number PQ3310. That the first group got matched with their 6 fighting cocks. Unfortunately, only 2 managed to win between 2 p.m. to 3 p.m. on May 11, 2021, when the first group was about to return to Norsagaray, Bulacan. Taga Bulacan kasi, sir, yung first group natin. Then they met another group, that is the group 2, sir, from Santa Maria, Bulacan, who were also about to participate in cockfighting. That accordingly, the group of Kiel Daniel A. Bohol, the group 2, asked them if they could use the group 2 of Don's gaffer, Mananare, who was only known to them as Nerio, since the group 2 of Bohol's gaffer has no license. The request was granted as they knew. Sir, excuse me. Yes, sir. Sabi mo, 2 groups, di ba? Yes, sir. Ilan ang laman nung isang group? Sir, bali, kwan sila, sir. 6 sila, sir, yung first group. First group is 6. Yes, sir. Ang mga pangalan, si, Nerio Anticristo, sir, alias Nerio. okay, Kevin Morris, sir. Ano? Jordan, alias Morris. Paul Pascual. dito yan ah. So, ang isang grupo, 6. Sir, hindi na mawala to, sir. Ha? Ito, nagkukuha lang ako, sir, ng background of the case, sir. Hindi Yes, sir. ito nawawala. Yes, sir. Yung Naku, initial, bago na namang nawawala. yung background of the case, sir, kung Background of the case lang ito. Yes, sir. Kasi Dalawang grupo sila. yes, sir. Ang nawala dito yung isang grupo lang. May nahalo, sir. Yes, sir. May hiniram, sir, na isa. Then yung 3 sa second group is nakauwi, sir. Natakot tuloy ako. Akala ko bago kayo na-discovery na naman na another group na hindi kasama sa group 5. Yes, Sige, patuloy mo. That is based on the search statement ng mga nakuhanan namin. Sige, continue. That between 7:30 p.m. to 8 p.m. of May 11, 2021, Kiel Daniel Bohol alias Moymoy came out of the arena sa Bungan, went to their cock house, resting place of the fighting cocks, which were beside of Don's group cock house, that Don's group noticed and heard that Moymoy was using his cell phone, then told them that Bornok
informed him, Moy quoted, kailangan ka dito, may problema ang grupo natin. I-hold tayo ng management. And alias Moy went inside to the cockpit arena and never went back. That when alias Morris knew that the group number 2 of alias Moy has a problem, he immediately told their group 1, Dondon's group, to leave the place in order not to get involved in the problem of group 2. Thereafter, Jeffrey B. Soriano, alias Ipe, went to the adjoining cock house of alias Moy's group 2, which was beside to their assigned Nipa hut, and told Jericho Ignacio, Gerald Ignacio, and Luel Oropesa to join them in going back to Bulacan because their group has a problem according to Moy. Ito sir yung mga hindi nakapasok kasi sa sabungan. Diyan lang sila sa labas. Nung nalaman nila sir, pinakon na sila sir, pinauwi na sila. Then yung persons of interest namin sir, yun nga si Jordan sir, alleged middleman insider from Cockpit Arena. Ito sir yung hinahanap pa namin sir. Si Kevin Alias Morris. Jordan. Yes, alias Morris sir. Kevin Morris Jordan sir. Kevin Morris Jordan. Yes sir. Ano ito siya? Sir, bali sir yung parang middleman sir pag may pupunta sila doon sir, siya yung alam niya sir yung nangyayari. Middleman. Kaya yung sa statement sir ng mga relatives sir, siya yung nakakaalam kung ano talaga nangyari sa mga nawawala sir. Tapos there is a possibility na alam niya rin sir kung sinong kumuha o nang hold sa kanila sir sa loob ng cockpit sir. So, hanapin mo ito, yung tao na ito. Yes sir. Mayroon na kayong address? Ngayon sir, meron sir, pero as of this time sir, pinuntahan ng investigators natin sir, wala na siya dun sir. Wala na siya doon. Baka pati yun, wala na naman. Hanapin nyo ha? Yes sir. That's why sir, for the case number 5, subject missing persons were identified as Kel Daniel A. Bohol, alias Moy, Glenn Arzen Germar, Mark Joseph Ignacio alias Bornok, Ronald Jano, Nerio Anticristo. Ito sir yung hiniram nila sir na gaffer ng group number 1 na napunta sa group number 2. Then yung alias Buddy sir, no known family and only Moy knew him among the aficionados. Bali ito sir, wala kasing family, kumbaga na nag-join lang doon sir sa kanila. Katiwala lang sir. And for the request sir, same request was forwarded to the concerned offices para makakuha kami sir ng information. That's all for the case number 5 sir. Maraming salamat. Ha? Hanapin nyo yun, yung sinasabi ko kanina. Let's proceed with the family of the missing victims. First, we start with the mother of Kel Daniel Bohol. Ma'am, you have the floor. Iyon mo yung kwan. Okay. Ako po si Eloisa Bohol. Yung pong anak ko po si Kel Daniel Bohol. 24 years old po siya. Si Kevin Morris Jordan po, pamangkin po siya ng asawa ko sa pinsan. Ali po yung anak ko po, tsaka po si Glenn. Wala pa po silang isang buwan natutong magtalpak. Doon po nanggaling yung kasi magpinsan po pala sila ng ringan. Si Kevin, yung po si Morris. Tapos po si Glenn, kaibigan, kabarkada po siya nung anak ko. Moy. May alam ka ma'am kung nasaan ito si Morris? Sabi po kasi po nung nanay niya, pag tinatanong po namin, sabi, noon po kasi yung time na nalaman namin na nawawala na po sila, May 11 po sila umalis. Nagtaka po kasi kami, sabi, sa kwento po nila sa amin, dapat daw po, ang laro daw po nung dalawa, meron po kasing promoter. Ang nagbigay din po ng promoter doon sa anak ko, yun din po si Morris. Sa kanya din po galing ng promoter. Ang talaga daw po laro nun, ayon po doon sa mga nakauwi na 3 kasama, ang dapat daw pong laro nila is May 18. Nagtaka po sila bakit May 11. Pumunta na po sila sa sabungan at sabi, yun na daw po yung date ng laro nila. Thank you. Ito, siya DJ. At least ito, 2 grupo, may nakasibat, hindi na hold. So, very material witness ito. Yung kasamahan nila ng isang grupo,
na hindi na-hold doon sa loob ng sabungan. Lagaan ninyo yon. Baka mamaya hahantingin na naman yon. Lagaan ninyo yung mga witness na yan. Sige, please continue, ma'am. Bali po nung talaga po sila, hindi po sila mananabong, hindi po sila, ito pong si Glenn at saka po yung anak ko. Parang sila lang po yung bago, hindi po ba yung talpak sa cellphone po yun, hindi po ba? Doon pa lang, wala pa po silang isang buwan natututong mag-talpak. Parang ang nangyari po, naglaro sila sa bahay namin, naglalaro po ng talpak. Tapos nag-isip po sila na parang, siyempre po mga kabataan, binigyan po sila ng promoter ni Morris. Nag-ngayon sila ng grupo, silang dalawa, para makapunta po dun sa Santa Cruz. Ngayon, dun po nila, ano naman po, si Mark Joseph po, siya po kasi mananari siya, na hindi naman po talaga na may lisensya. Yung dun lang po sa mga sabong-sabong lang na pang baryo-baryo lang, ganun. Bali, nagbuo po sila ng grupo. Nun po, nagtaka ko kasi hindi po sila nagpaalam yung anak ko. Hindi ko rin po alam na nagbuo pala sila ng ganun. Sila din po yung bumili ng manok nila. Na silang dalawan, sila lang din po 6, mga kasama nila. Nung nagising na lang po ako nung May 11, meron po kasi kaming maliit na tindahan lang po ng mami. Yun na po yung kinabubuhay namin. Pero yung anak ko po na yun, nagpiprint po ng damit yun. Madiskarte po yun sa buhay. Tapos nagising na lang po, sinabi na lang po ng manugang ko, Nay, may problema daw po. Hindi daw sila mito. Naririnig ko silang nagkukwentuhan nila kuya. Sabi, nagka-problema daw, nagka-trouble daw po sila muy dun sa loob ng ng sabungan. Yun, di ginawa ko po, umipo ko sa amin. Tapos tinanong ko yung anak ko, ano nangyari? Sabi ko, yung anak kong panganay ko, hindi siya makapagsalita. Sabi niya, sige nanay, okay na to. Ang ginawa po namin, tinanong ko po yung anak ko talaga mabuti. Tapos yun po sila Jeffrey Santiago. Kaibigan po siya ng anak ko yung nasa isang van. Kaibigan siya. Sabi ko, tinawagan ko po sila. Ano ka kung nangyari? Bakit tanghali na hindi pa kayo nagpapakita sa akin? Sabi ko, ganon. Ano ba kung nangyari? Sabi niya, nung hapon po pumunta sila sa amin kasi si Jeffrey, si Boris, saka po yun si Ricky, si Dondon, saka po yung 3 nakauwi. Yung kasama po nila sa van, kasama ng mga anak ko sa Tapos sabi nila, tita, nagka-problema na-hold sila sa sabungan. Tumawag daw po si Mumi sa kuya niya, sabi niya, kuya, na-hold kami dito, nagka-problema. Sabi niya ganon. Yun po yung huling tawag ng anak ko sa kuya niya. Nung tinanong ko naman po sila, nung hapon, dumating na po sila sa amin, sa bahay namin. Yun po sila Morris, nagpaliwanag sila sa akin, magpaliwanag na kayo, ano bang nangyari sa anak ko? Sabi ko gano'n, bakit iniwanan nyo? Sabi ko gano'n. Sabi nila, tita, yun daw po kasing larong sinalihan ng mga anak ko, 3-cock lang daw po yun. Laro daw po talaga ng hindi mahuhusay na manok yun. Hindi po katulad ng mga derby na pinaliwanag nila sa akin na gano'n. Tapos sabi nila, tita, nakita kasi na magchochopi sila Yun po kasi si Morris, ang pagkakilala ko po sa kanya, nagtrabaho po siya sa loob ng sabungan na yon. Yun po yung sabi ng nanay niya. Kasi po, dati hindi po siya nakatira sa Santa Maria. Nandito lang po siya sa Gawin Laguna. Nabenta po yung bayat na lupa ng nanay niya kasi napakarami niyang sinabitan. Ang pakiramdam nga po namin, may alam po si Morris na nangyari dun sa mga yun. Kasi po, bakit nung nawala po yung mga anak namin, isang araw lang siya nagpakita. Tapos bigla na lang din po siyang lumalis nung nagkakaanuhan na po. Yun po yung nangyari. Tapos po, ang biro niya ilang buwan na po, lahat po nung pumunta po kami sa Santa Cruz nung May 13. Pumunta po agad kami doon. Nung kami po yung nasa Santa Cruz, Laguna na, dumaan po muna kami sa PNP. Nagpasama po kami. Sinamahan naman po nila kami sa Nung pumunta po kaming doon po sa Sabungan, dumaan po muna kami sa barangay. Sa barangay doon. Nakausap po namin yung barangay captain doon. Tinuhaan niya din po kami doon sa Nung sabi po yung police, sila po yung nakipag-usap doon sa may kung po pwedeng, kung nagtanong kami, pinakita rin po na yung entry number entry name nung anak ko, yung bro 1, bro 2, pinakita po talaga na pumasok doon. Pati po yung pero wala pong katulad ng sinasabi nila na may mga pirma-pirma nung nga pumasok. Wala pong ganon.
Tapos po, yung kwento po sa amin nung nila Ipe, doon po sa bungando na yon, kukuha ka ng parang baha, yung parang kubo, yung mga hindi makakapasok sa loob, doon daw po nag-i-stay. Kaya yung van nila, 2 van, magkatabi po nilang ipinarada. At yun din po kubong kinuha nila, magkatabi din. Kaya po nung umuwi po sila sabi nila, umalis daw po sila doon ng parang mga alas 12 ng gabi. Nung nalaman na, parang nga ganun, na nagkakaproblema na, nagkakatrouble na daw po doon sa loob. Nung umalis sila doon, nandun pa yung Starex na diniyaman ni Glenn. Kaya po nung kami nandun po sa Santa Cruz, Laguna, una po namin hinanap yun. Kasi kinabukasan lang po nagpunta na kami doon bali May 13 po kami pumunta doon. Wala na po doon yung van. Bigla na lang po may tumawag sa amin na yung pamangkin po yata neto, na yun daw pong van, yung Starex po na sinakyan nila, nandun na daw po sa Santa Maria. Iniwan din po sa may bypass road sa Santa Cruz, Santa Maria. Nung tiningnan naman po, ginawa po namin, tumawag po kami dun sa amin. May tinawagan po ako yung konsehal po ng kay Pumbo. Sabi ko, pre, baka pwede patingnan mo yung sasakyan. Kasi nandun na daw. Baka pwede, patingnan mo sa pulis. Sa pulis. Nung dumating na po kami doon, wala daw pong pulis na nag-imbestiga. Sabi ko nga, napakaswerte nito. Dahil bakit hindi man lang inimbestigahan kung sakay, baka malin mo, sakay sila nung umuwi sila sa Santa Maria, di po ba? Wala man lang pong nag-imbestiga dun sa van, sinasakay nung dala nila. Ni wala nga pong nakuha fingerprint. Ni wala nga pong nakuha CCTV. Baka hindi pa na-report sa police. Hindi po, kasi po yung kaibigan ko, sabi ko yung kaibigan ko, tita, nagpunta ako sa police na Santa Maria. Nakipag-away pa nga ako dun At sabi ko, ang sabi daw po wag po sana magalit sa akin yung Kasi po, ang sabi po sa akin nun, kung po kasi sekretary ng baryo namin sa kay Pumbo. Tapos sabi niya, pag-away pa nga ako doon kasi sabi niya, bakit? Kamag-anak ka ba? Sabi niya, hindi, inutusan nga lang ako kasi hindi iba sa akin yung hinahanap, kabarkada pinita yung anak ko, sabi ganun. Tapos nung dumating din po yung mga kamag-anak po nila, wala pa din daw pong pulis na nag-imbestiga. Samantalang, yung daw pong ban na yun, sabi nung nagbubuko, nakita na nila yun ng 12 ng madaling araw, nandun na daw po yun. Kaya nung kami po, pumunta po kami ng 30 ng umagang-maga ng nandun na po pala yung ban na yun. Nasa Santa Maria na yung ban. Kaya po kami nagtataka, bakit yung mga pulis Santa Maria, hindi man lang nila inimbestigahan yung ban. Tapos po, nung pumunta naman po kami sa lahat po nalapitan na namin Pagkatapos po namin sa Pulis Santa Maria, pumunta po kaming di po ba naglatad po kami sa pandemic po noon. May nagka-COVID daw po doon sa may Santa Cruz, Laguna, yung station doon. May mga COVID daw po, hindi rin po kami nakapasok. Tapos po, bumalik din po kami, siguro mga ilang din po, bumalik din po kami doon. Din po kami ng sabi puro follow-up na lang daw po. Kukonta kami, pa-follow up. Hanggang pumunta rin po kami si IDG Laguna. Yun din po yung sinasabi nila sa amin, follow-up. NBI, Calabarzon, nagpunta rin po kami. Napakahirap po ng pinagdaanan namin. Kami po, 9 buwan na pong nawawala yung mga kaanak namin. Pero kahit katitingnan, wala pa po kami nakita na lina kung nasaan. Siguro nga po, kung buhay man sila o kung nasan man sila, sana naman po, pagpaligay na po natin na nagkaroon nga sila ng kasalanan o sinasabi nyo to, chope-chope dyan. Palagi, siguro naman po, sa loob ng 9 na buwan, na hindi nila kasama yung mga kaanak nila. Siguro naman po, bayad na sila, di po ba? Napakasakit naman po para sa amin na, yun nga pong magnanakaw ikinukulong Yung mga ng rape, kinukulong. Samantalang yung mga anak namin, sabi nyo, nagnyope. Pero ilang buwan nyo na, hindi nyo man lang nilagay sa kulungan. Kung pinakulong nyo na lang po sana, di sana kita pa namin, di po ba? Nasa po yung di ba? Kahit panino mangyari yun, bayad na po siguro sila. Baka sobra-sobrang pambayad pa po. Kasi po sa isang magulang, yung hindi mo makita yung anak mo sa 3 araw, baka po napakahirap na po. Ngayon po, nagtatalo nga po yung kahit kanina sa amin, nagtatalo po yung isip namin tsaka yung puso namin. So, sobrang tagal na namin naghahanap. Hindi po kami nagpamilya nung mga una kasi po 9 months na kami. Nung nag-missing po kami kasi,
naman po sana masaktan yung mga media. Nung nagpamisin po kami, naging 2K po yung share ng mga anak namin. May tumawag po sa amin na media. Sabi niya, pwede po ba kayong makausap? Ano po, bakit po ba nawala yung anak nyo? Nung sabi po namin, tungkol doon sa sabungan, alam niyo po sabi nung media tumawag sa amin, sa sabungan ba? Kasi po pagka sa sabungan, akala po namin simpleng nawawala lang. Hindi na nila kami pinansin. Bakit po ba kami magpapamedya, di po ba? Ngayon po, kaya po kami lumabas. Sinabayan na din po namin itong mga ginawa ng, meron po kasing bagong, baka sakali, mapansin po kami. Yun po yung talagang ginawa na. Hindi po talaga, pero kahit minsan po, hindi po namin pinabayaan yung mga anak namin. Lahat po yun, nakarating din po kami sa mga highway patrol ng Bulacan. Nagpunta rin po kami doon kasi humingi po kami ng footage ng CCTV. Kasi po bakit nakauwi yung van? Sinasakyan ng mga anak namin. Di po ba dapat may mga yun? Sabi nila magbabacktrack daw po sila. Ayun po, magsasampung buwan na po mawawala anak namin. Hanggang ngayon, wala pa man pong sa amin na nag-backtrack. Ngayon, meron mga nagtatawag sa amin. Tinatanong nila. Pero nung mga unang nagre-reklamo kami sa kanila, ginagawa lang po nila, pasensya na po kayo, ginagawa lang po nila yung trabaho nila na nagreklamo ka, siyempre haharapin ka. Pero pag talikod mo, hindi ko po alam kung may ginawa po sila. Maraming salamat po. Sobra po ang bayad noon ng mga anak mo. Kung ang kasalanan man lang nila ay panunyupi, tapos babayaran lang ng buhay nila, sobra po. Hindi po pwede yung napaka-unreasonable po na bayad yun. Namin na pinarusahan nila. Pati po yung buong pamilya ng mga kaanak namin. Totoo po yun. Yun, attorney, paano natin ma-explain yan ngayon na yung dalawang grupo doon sa Santa Cruz na arena ninyo, very clear yung sabi ng yung isang grupo na nakasibat. Pinasibat sila, sibat kayo dahil nablabog na itong isang grupo natin. Yung naiwan na grupo doon, yun ngayon ang mga missing. Paano natin explain ngayon na very clear doon sa mga nakasibat na naiwan doon, na hold ng security ninyo yung mga missing person. Paano natin i-explain yan? Mr. Chairman, to be candid, with respect po sa case number 4 and 5, ngayon lang po kami na-apprise sa mga factual circumstances na na-inform po kami dito. But conducted our own investigation on the matter, Mr. Chairman. Ito, Mr. Attorney. Did I hear you right? You have not even conducted your own? Only with respect to case number 4 and 5 po, Mr. Chairman. Because it is only now that third one person until now, for this Santa Cruz, Laguna, on alleged December 29, 2021, and this May 11, 2021. No, you were not aware of the 31 persons that disappeared inside your arena until now? Ngayon yun lang nalaman? Yes, to be candid po. Ito, attorney, isipin mo, ikaw ang presidente ng kumpanya, wala man lang nakarating sa iyo na report na yung particular day na yon, yung security guards ninyo doon sa loob ay may na-hold na 5 tao. Hindi sila nagre-report sa iyo na na-hold nila yung 5 tao na involved in whatever kalukuhan. Walang report. Hinold lang tao tapos walang report sa inyo. As far as I'm concerned, Mr. Chairman, we have not. I have not checked the incident reports, but no report has came from. Then please tanungin mo yung security niyo doon. Bakit hindi nag-report sa inyo? That's your moral obligation nasa officers of that company. Ngayon na nakarating sa atensyon ninyo na may ganun pala nangyayari, pagkakasuhan mo yung mga security niyo doon, bakit hinold yung tao? Ngayon, missing ang mga tao na ito. Moral obligation natin, attorney, kahit na huwag na natin idaan sa legal na pamaraan, kundi sa konsensya na lang natin bilang tao. Ito ngayon, wala, mga anak nito ilang buwan na.
At sabi nung kasama na nakasibat, na nakalayas, na hold doon sa security guard. Sa security ng Santa Cruz arena ninyo, cockpit arena. Mr. Chairman, Yes. the apparent strict procedures on ingress and egress, walang report sa inyo nakarating na merong inabduct doon sa loob o kaya hinold doon sa loob? Walang report man lang? Wala po, Mr. Wala. Chairman. Okay, that's unusual. Thank you, Attorney, pero ako I can't hold my emotion pag ganun na pasensya ka na, but being the president of that company, sana nakarating sa iyo yung report. Yung mga tao na yun, na bakit inold nila, hindi wala man lang. Nawala na lang na parang abo. Yung mga tao na yan, parang bula. Inold, tapos nawala na ngayon. Ano ngayon? CIDG, yung logbook doon sa Santa Cruz Arena, nasa inyo na? Yung sinabi kanina na iisa lang yung stroke ng handwriting, yung pinagpirma yung mga pangalan, nasa inyo na ba yan? Wala pa po sir, but we issued a subpoena already. Yeah. Well, Atty. Santos is here. You can just request him to just turn over the logbook. Yes sir. Can you do that, Atty. Santos? Yes, Mr. Yeah, Chairman. please. Ngayon, attorney, na nakarating na sa inyo yung gravity ng situation. Sana magtutulungan tayo dito. Attorney? Yes, Mr. Chairman. We are also conducting our own parallel investigation, just Yes. like in the incident in Manila Arena, Opo. Mr. Chair. Salamat. Kasi ako talaga na-hold doon sa loob ng sabungan nyo. Hindi nakarating sa inyo ang report. Kahit na kalma lang. Sketch report man lang na, sir, may na-hold kami dito, sir, na 4 na tao, 5 na tao na involved sa ganito. Walang nakarating. At nawala yung mga tao. Anong isipin natin ngayon dyan? Chairman, the thing is, kung isa, 2 gappers lang yung nawala, pwede sabihin natin personal. Pero 31? And there are common denominators, ha? Albert, ano yung mga common denominators dito for you to work on or focus on? The same owner of all the cockpit. One. Yes. Second. And yung ano sir, yung WPC, yung kanilang yung online sabong doon sa tatlong yun sir. Aside from that, Yung ano sir, yung nakikita namin dito sa talaga sir is makahanap ng witness sa actual na kung mayroong abduction or may... another common denominator, wala lahat CCTV. Yes. What a pattern, ha? Yes. I was talking to Chief NP kanina, sayang magre-retire ka na pala in 6 days. Yes. So, yung papalit sa'yo, sana can fill in the shoes that you will leave the investigation. Anyway, yeah, thank you. Thank you, sir. Kaya nga, sana Chief PNP, lagyan mo dyan ng magaling yung astig na sa IDG Director, yung papalit kay Bert Pero. Dahil nabigat ito, 31 katao hinahanap na si IDG. Bigyan mo na magaling na investigador na director dyan. Mr. Chair, Your Honor, sir, that's exactly what we're trying to do, even though a very good investigator like Major General Bert Pero is retiring from the service. We have other officers that would continue the work and make sure that the SITG that we have for this particular investigation will continue, sir, the investigation. Let me take advantage of this opportunity, sir. Yung napansin nga po nating pattern, with the presence of the President, na yung common nga, sir, can we request all this document, yung logbook, kasi pare-pareho, sir, na dun sa ganitong lugar. There are 6 cases, pero 3 yung lugar na saan ito ay nangyari sa Laguna, sa
Manila Arena at sa Lipa. So, walang CCTV, yung nagiging rason. Pero meron po silang logbook. Meron po silang records ng mga pangalan din po ng kanilang mga gwardiya na naka-duty sa mga panahon ito, including the logbook, sir. Especially in critical days na nangyari po yung pagkawala ng mga sabungero nito. We'd like to take advantage as a commitment also by the representation of that company that these documents be provided to our investigators. Yeah, you can also take advantage of the seemingly sloppy work. Medyo sloppy yung operation nila. So, parang challenge talaga sa inyo yan to solve it. If you cannot solve it, you're sloppier than the ones who perpetrated this disappearances. I have trust, Mr. Chair and Your Honor, to the team that is conducting this investigation. That's why when the directive was given to look into this case, January 13, we were able to backtrack and saw that there were other cases. So rest assured, Your Honor, Mr. Chair, na hindi po namin ito bibitawan, and si Bert Pero can still support us as even if he retires in the service. Hearing all the testimonies from your investigators and the other resource persons, parang far from perfect itong crime na ito. Do you also believe? It's far from perfect yung crime. That's correct, Mr. Chair, Your Honor. Definitely, we see the pattern, we see the commonalities. At the end of the day, if they will continue not to cooperate, we will find ways to make sure that the perpetrators of this crime, missing person or abduction, kidnapping, we will make them answer before the law, sir. Thank you. Yes, go ahead. In addition, sir, there's a seemingly predicament that all of us are facing, especially in the application of search warrants. Madali lang sana to, sir, kung yung search warrant is similar sa mga nakaraang panahon. Wherein today, as we speak, the number of search warrant being approved by the different courts in our country, sir, is dwindling because of the stringent requirements, especially yung body-worn camera. And yung po, sir, ang nakikita namin na isang, madali lang sana, sir, kung kasi pag sinearch warrant namin yung mga iba-ibang lugar, sir, madali, sir. Unfortunately, because of the requirements that we should have, especially kami po sa CIDG, nasabi na rin namin ni Sir Kaloy, sir, na ang CIDG hindi pa rin na-issuean talaga ng ano, kasi limited din po, sir, yung issuean sa PNP ng body-worn camera. And even yung alternative video recording is similar ang specs niya, kaya mahirap din i-produce yun ng basta-basta, sir, kasi yun ang hinihingi ng mga judges. So, I would like to request kung paano natin to, sir, matulungan niyo po kami, ang PNP, lalo na yung ibang mga local police na makapag yung dati na pamamaraan sa pag-apply ay maibalik sa police. And another one, sir, is inalis na rin po, sir, for the information of this body, sir. Inalis na rin po yung pag-apply ng executive judge ng Manila and Quezon City. Ang hirap na rin po, sir, mag-apply ng basta-basta ng search warrant, sir. That's all, Mr. Chair. Baka pwedeng i-redeploy yung para lang sa kasong to, mag-redeploy kayo ng body cameras para makakomply do sa requirement ng search warrant. How many body cameras do you have now? Yes, sir. As of this time, we have 2,000 plus body-worn cameras based on the specs approved, sir. And it's already been deployed. We will follow, sir, the instruction of this committee. We will deploy, sir. Yeah, baka pwede lang. Para lang makapokus sa kaso. Will, sir. Thank you. Tama, pull out lang ninyo, then redeploy. Para kung sa IDG wala, bigyan nyo, pera mo yung sa IDG ng body-worn camera. Oh, temporary lang, sir. Yan. Para comply kayo sa requirement ng court. Thank you. Salamat. Yung case officer, itong particular case number, nasa number 5 na ba tayo? Number 6?
Number 5. Ito, breakthrough ito sa investigation niyo dahil may nakasibat na kasama sa grupo na hindi na-hold. Hindi ba niyo natanong yung mga tao na yon na nakasibat, bakit hindi sila nagsumbong kaagad sa pulis para ang pulis ang pumasok doon sa Santa Cruz sa WP Cockpit Arena para i-rescue yung mga tao na hinold nila. Hindi ba sila nag-report kaagad sa pulis right away nung nakasibat sila? Sir, based sa third statement nila, sir, hindi nila sinabi, sir, sa amin. Baka sa Santa Cruz, sir, nag-report yung mga victim, sir. Kaya nga, di ba kayo nagsabi na may nakasibat, di ba? Yes, sir. Oh, hindi nyo tinanong bakit hindi sila nag-report kagad sa Santa Cruz police station para ma-rescue yung kasamahan nila na nahold ng mga security guard ng arena? Bali, sir, yung sa amin, sir, ngayon lang kami, sir, backtracking lang, sir, yung... Backtracking, pero kausapin niyo, tanungin niyo, bakit hindi kayo nag-report kagad? Kasi kung Yes, sir. nag-report kayo kagad, hindi ito aabot ng 31. Kasi kung na-rescue kagad doon sa loob, di nabulabog na yung kanilang modus operandi na inuhold nila yung mga nangyunyupi doon sa loob ng sabungan. So hindi na dadami yung nawawalang tao. Kausapin niyo sila, bakit hindi niyo ito nagawa? Nagpaparescue kayo sa pulis. Nalaman yung naiwan pala sa loob yung mga kasama nyo. Kayo nakasibat, iniwan na lang niyo doon basta. Di ba? Normal na. Anyway, salamat. Next, we would like to listen from the mother of Glenn Arzin Germar. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Please. Hapon po. Ako po si Marilyn Hermar, nanay po ni Glenn Arzin Hermar. Nalaman ko lang po sila na nawawala nung tumawag po yung manugang ko na sabi niya, Mami, nawawala si Glenn. Sabi ko, paano nawawala? Sabi ko ganyan. Umalis po sila May 11, tapos May 12 na po nung malaman ko, tumawag yung manugang ko. Paano ka akong nawawala? Sumama daw pong sumabong doon sa Kibo Hall kasi po yun yung kabarkada niya. Dala po yung sasakyan ng biyanan. Tapos po, huling tawag daw po sa kanya nung asawa niya, 1:00 na ng madaling araw. Tawag pa po, sabi raw, mahal, huwag ka nang tumawag o mag-text kasi yung mga kasamahan ko, pinatawag sa management. Ano po ba yung tinatawag na management? Di po ba yung doon mismo sa loob yun? Eh sabi niya, bakit ayaw mo pang lumabas? Pinatawag na pala sila sa management. Sabi, hindi ko sila pwedeng iwanan kasi nandun sa kanila yung gate pass po yata ng sasakyan. Kaya hindi ko sila pwedeng iwanan. Nandito lang ako, nandito ako sa mga puno. Sabi pong ganyan. Mamaya ka na tumawag, papatayin ko na to. Sabi niya, kung alam ko lang na ganito katagal pala magpunta rito, sana hindi na ako sumama rito. Bigla na daw pong namatay yung cellphone, pero nag-uusap pa po sila. Tapos tinatawagan po ulit ng asawa yung cellphone, hindi na po nagre-ring. Hanggang sa 1:00 din po ng madaling araw, tinawagan ulit dahil baka sakali pong nalobat lang. Baka daw po i-charge, pero ala na rin po nag-ring hanggang sa naghanap na po sila sa Laguna, nagpuntahan na po sila nung atresi doon. Ni-report po nila na nawawala. Nung pag-report po nila na nawawala, sabi po sa Laguna, sa Santa Cruz, Laguna, sira daw po yung CCTV. Kaya ala rin po silang nakuhang magandang balita doon. Ngayon may tumawag po sa amin na yung sasakyan, nakita na daw po sa bypass road ng Santa Maria, Bulacan. Iniwan lang po doon sa kalye lang po, nasa gilid. Doon lang po, pero wala na pong sakay, wala po kahit ano, nakabukas po yung sasakyan. Inireport naman daw po sa Pulis Santa Maria, pero wala pong nagpunta na Pulis Santa Maria doon sa van. Wala pong nagpunta. Nag-report po sila sa CIDG, Canlubang, Police Laguna. Para pong walang usad, puro po i-update daw, ganon. Kaya ngayon, kumbaga sa ngayon lang po sila kumikilos.
Hindi po kasi kami nagpapamedya kasi natatakot din po kasi kami. Kaya hindi po namin pinamedya pero hindi po kami tumitigil kare-report kahanan. Hanggang sa ano nga po yung halos lahat po ng morgue, pinupuntahan po namin. Pag nakabalita po kami na may patay po doon sa ganung lugar, pinuntahan po namin lahat ng morgue. Kahit po sa, may mag-text po, may patay dito sa Valenzuela. Dito sa pinupuntahan po nila sa San Miguel, nakabalita din po na may patay. Pinuntahan po namin kasi baka nagpapakasali din kami na isa sa mga itinapon sa ganun. Pero wala po kaming nakita. Hanggang ngayon po, hindi pa namin nahahanap. Balikan kita. Yung sinabi mo kanina, yung si Glenn Arsen Germar, tawag o text ang sinabi niya doon sa asawa niya na hold ng management ng sabungan, yung kanilang kasamahan. Opo, Kinurot sa loob. yung 5 po niya kasamahan. 5 niya kasamahan. Opo, siya po, nasa labas na po siya ng... Pero ano pa rin po, facility pa rin po ng arena, nandun po sa may sasakyan. Sabi po ng asawa, nandiyan ka na pala sa sasakyan, umalis ka na. Sabi, hindi ko pwedeng iwanan to kasi yung gate pass nasa kanila. Kaya hindi po siya nakalabas, nandun din po siya sa loob. Okay. Again, case officer ng CIDG, be sure sa next hearing, yung mga kasamahan nito na nakasibat na hindi na-hold sa loob ng sabungan, dalhin nyo dito, ha? Dalhin nyo dito. Sir. Bitahan ninyo, ha? At protektahan na rin ninyo. Bigyan nyo na security. Kahit hindi pa, wala pang witness protection program. Gubastos mula kayo dyan sa CIDG para pakainin yung mga tao niya. Kung kailangan nyo i-house sa inyong sa inyong opisina dyan sa CIDG para safety, para safe sila, gawin ninyo, ha? At next week, siguro it's next hearing natin is Wednesday next week. Dalhin niyo sila, yung mga nakatakbo, nakasibat na hindi na-hold. Kailangan natin yung marinig yung kanilang testimonya dito. Okay? Yes, sir. Yes, Your Honor. Thank you. Patuloy po. Ay, sorry. So Thursday pala, March 3, yung next hearing natin to give you enough time to prepare. Lahat ng persons of interest, dalhin nyo dito. At saka yung reminders, before magpatuloy si ma'am, lahat ng mga agencies na may mga presentation sa IDG, isubmit niyo to this committee yung mga presentation ninyo, ha? Lahat ng mga present nyo. Thank you. Ma'am, please continue. Ganun nga po, mula po ngayon, hanggang ngayon po, hindi po namin alam kung nasaan sila. Kaya po, napakahirap po ng pinagdadaanan namin. May anak po siyang 2. Maliliit pa po, 3 taon pa lang po yung anak niya. Lagi po hanap sa ama. Hindi po namin alam, sinasabi lang po namin, nag-job si daddy mo, babalik din yun, nagtrabaho. Pero wala po. Hindi po namin alam kung may pag-asa pang makikita namin silang buhay o makakauwi pa sa amin kasi napakarami pong nagsasabi sa amin na wala na yun, huwag nyo na hanapin kasi wala kayong makikita kahit isang maliit na ebidensya dyan dahil malalaking tao ang may hawak daw po sa mga ganyan. Kasi pinakain na daw po sa buhaya, tinambog na daw po sa dagat, sabi po ganyan. Napakasakit po sa isang magulang na maririnig kong gano'n ang ginawa sa anak po. Sana po kung sino man po may hawak sa anak namin, sana ibalik niyo na po sila. Sobrang hirap na po pinagdadaanan namin. Salamat po. Thank you. Napakasakit naman yan. Pinapakain sa buhaya. Hindi ko lang maisip talaga gaano ka-heartless itong mga tao na ito kung totoong pinakain sa buhaya. Ay, nako. Hindi ko ma-imagine bakit ganun. Next, pwede natin pakinggan si ma'am, please introduce yourself.
Ako po si Dina Diano, kapatid po ako ni Romaldo Diano. Ang kwento lang po sa akin ng asawa niya, May 10 daw po, may pumunta po sa bahay nila, nag-aya, na pupunta daw po ng Laguna. Sabi, may nabili na nga daw po na manok. Pinangakuan po kasi yung kapatid ko na manalo matalo, meron daw po siyang 1K bawat manok. 6 na manok daw po yung binili. May bumili na po kasi ng manok po nila. Kaya nainganyo po yung kapatid ko na sumama kasi nga buntis po yung asawa po niya. Nung nagkarating na po sila sa Laguna, hindi na po sila nakabalik. Binento sa akin ng asawa, May 13 na po. Kaya nag-report po kami dun sa police station ng bayan po namin. Sinamahan po kami pupunta po ng Santa Cruz, Laguna. Tapos nung nandun na po kami sa Santa Cruz, nagtanong po kami dun sa Barangay Palasan po. Nag-ano po kami dun na may CCTV daw po sila, ang sabi, sira daw po. Tapos nung nagpunta po kami dun sa sabungan po, hindi po kami pinapapasok, hanggang labas lang po kami. Tapos lang sabi nung pulis, antayin na lang daw po maglabas ng clearance yung OIC para mapasok po daw yung sabungan po. Pero limit lang daw po hanggang saan po yung pwedeng pasukin. Kaya sabi po nila, mag-antay na lang daw po kami ng update. Kaya hanggang ngayon po, nag-aantay po kami. Wala pa po silang update sa amin. Anong trabaho nung kapatid mo? Taga-bitbit lang po daw siya ng manok. Taga-alaga lang po ng manok. Thank you. Maraming salamat. Next, pwede natin pakinggan si Ma'am. Ma'am, please introduce yourself. Pakilapit ng microphone, ma'am. Hilain mo. Gandang hapon po. Ako po si Mary Jane Capistrano, kapatid ko po si Mark Joseph Ignacio, na nawala po nung May 11, 2021 po. Huli ko na po nalaman sa hipag ko na nawawala po yung kapatid ko. Yun po yung time na hinahanap na po nila sa Santa Cruz, Laguna, sa may Palasan po. Tapos po, sinabi niya na wala daw po silang mahanap na ebidensya, galing po sila roon. Tapos may 3 daw pong nakauwi, 2 po doon yung pinsan ko, na si Gerald Ignacio saka si Jericho Ignacio. Tapos po nung tinanong ko po yung 2 pinsan ko na po yun, ang sabi po nila, na-hold daw po yung kapatid ko sa loob ng sabungan. Hindi ko po alam kung bakit po na-hold. Wala naman po silang sinabi kung ano po yung dahilan. Yun lang po ang sinabi nila sa akin. Meron ka pang sasabihin? Okay na? Sana po, kung sino man po yung may hawak sa kapatid ko, saka sa ibang nawawala, pakawalan niyo na po sila. Wawa naman po yung pamilya. Bagong panganak pa po yung asawa ng kapatid ko. Thank you. Maraming salamat po. Salamat sa inyong lahat.